Ang 49 years old na si Jolly Joseph, isang residente ng bayan ng Kudatay sa Kerala, India, ay inaresto ng mga pulis. Habang pinangungunahan ni Jolly ang mga headline ng balita sa loob ng ilang linggo, nasisiwalat naman ang serye ng mga pagpatay na nagsimula pa noong 2002 at ang gumawa nito ay nagawang takasan nito ng maraming taon. Kamusta? At maligayang pagdating sa aming channel, True Stories PH. Ang episode na ito ay tungkol sa kaso na nangyari sa Kudatay, isang nayon sa Kerala, India. Ang tampok na kaso natin sa ngayon ay paksa ng isang dokumentaryo ng Netflix na pinamagatang Curry and Cyanide. Bago tayo magsimula, upang kami ay makapagbahagi at makapagbukas ng kamalayan sa ganitong uri ng kaso, huwag nating kalimutang pindutin ang ating subscribe button at tiyaking i-click ang notification bell para maging updated ka na rin sa aming mga latest upload. Lubos ang pakikiramay at simpatya ng aming team sa pamilya ng mga biktima at kami ay mahigpit na tumututol sa uri ng aksyon na naganap sa ating kwento. Nakilala ni Jolly si Roy Thomas noong 1997 sa bahay ng kanyang tiyuhin sa distrito ng Katapanan ng Idukki at agad na ikinasal silang dalawa. Si Roy ay anak ni Tom Thomas, isang retiradong guro na nagtrabaho sa State Education Department, at si Anama Joseph naman ay isang retiradong guro. Si Roy ay may dalawang nakababatang kapatid, ang kanyang kapatid na si Renji Thomas at kapatid na si Roho Thomas. Nakaramdam ng pressure si Jolly dahil siya ay ikakasal sa isang lalaki na kabilang sa isang pamilya na may mataas na pinag-aralan at iginagalang sa Kudatay. Nagkunwari ito na nagtatrabaho bilang isang lektor sa Commerce Department ng isang NIT Institute sa syudad ng Calicut sa Mukam. Naghigit sa isang dekada, ngunit ang totoo ay wala naman itong naging trabaho. Nagmamaneho siya patungo sa kolehiyo araw-araw na kung minsan ay nakaupo lang sa kantin. Ngunit sa loob ng mga taon, nadama ni Jolly na nanganganib ang kanyang posisyon sa buhay. Gusto niyang maangkin ang yaman ng pamilya at doon nagsimula ang mga pagpatay ayon sa mga pulis. Ang unti-unting pagkaubos ng pamilya. Ang unang pagkamatay ay naganap noong 2002 nang pumanaw ang biyenan ni Jolly na si Anama pagkatapos niyang kumain ng mutton soup sa bahay. Ang pinaniniwala ang dahilan ng pagkamatay ni Anama ay atake sa puso. Gayunpaman, hindi ito ang unang pagkakataon na nagkasakit si Anama. Ilang buwan bago ito mangyari, habang siya ay kumakain ng sopas ay bigla na lang itong bumagsak. Dinala siya sa doktor at ito ay napagaling agad. Pagkalipas ng 6 na taon noong 2008, ang biyenan ni Jolly na si Tom Thomas ay bumagsak naman sa loob ng banyo sa ground floor ng kanilang bahay. Idineklara ng mga doktor sa Shanti Hospital sa Omasiri kung saan siya isinugod na siya ay namatay sa atake sa puso. Walang isinagawang post-mortem sa katawan. Pagkatapos ng kamatayan ni Tom, gumawa si Jolly ng isang hindi nalagdaang testamento kung saan ibinibigay ni Tom ang karamihan ng ari-arian kina Roy at Jolly. Hindi man ito pinaniwalaan ng iba pang mga kapatid. Wala silang anumang batayan para hamunin ang bersyon ni Jolly. Noong 2011, ang asawa ni Jolly na si Roy Thomas ay siya namang bumagsak at namatay sa banyo sa ground floor ng kanilang bahay sa parehong paraan. Si Roy ay nakaranas din ng mga seizure bago namatay, tulad ng nangyari sa kanyang mga magulang. Sa kaso ni Roy, isang post-mortem ang ginawa at naisiwalat ang bakas ng cyanide sa kanyang katawan.
Ngunit hindi na ito inimbestigahan pa dahil isinara ng Codoncherry Police ang kaso at dineklarang ito ay nagpakamatay sa sarili. Iginiit ni Jolly na kinitil niya ang kanyang sariling buhay dahil sa mga issue sa pananalapi. Noong 2014, isang 2 taong gulang na bata sa pamilya, si Alpine Shaju, ay namatay din. Si Alpine ay anak ni Saju, ang pinsan ni Roy Thomas. Sa parehong taon ay nangyari din ang isa pang pagkamatay. Ito ay ang retiradong sundalo at kapatid ni Anima na si Matthew Manjadiyil. At ang pagkamatay nito ay naging misteryoso. 2 taon pagkatapos ng kamatayan ni Alpine, ang asawa ni Shaju na si Silly naman ang namatay pagkatapos niya matumba sa isang dental clinic. Si Silly ay nakaranas din ng mga seizure at bilang resulta, bumula ang kanyang bibig at ito ay namatay. Halos 1 taon pagkatapos ng kamatayan ni Silly, nagpakasal sina Shaju at Jolly. Ano nga ba ang motibo sa mga kamatayan na naganap? Sa kaso ni Anima Thomas, sinabi ng pulisya na ang motibo ni Jolly ay tanggalin ang taong gumagawa ng desisyon sa bahay. Bukod dito, pinagdudahan ni Anima ang sinabi ni Jolly na siya ay isang postgraduate. Ang mga hinalang ito ay ang nagbunsod kay Jolly upang kumuha ng peking trabaho sa loob ng mahigit 1 dekada. Pagkatapos ng kamatayan ni Anima, namuhay ng maayos sina Roy at Jolly sa kanyang ama na si Tom Jose. Hinikayat ni Tom ang kanyang manugang na matutong magmaneho at ito ay nakapagbenta pa ng mga property at idineposito ang pera sa account ni Jolly. Gayunpaman, pagkatapos magbenta ni Tom ng 2 pang ari-arian, ito ay nagdesisyon na ibigay ang pera sa iba pa nitong anak. Ito ang pinaniniwala ang dahilan kung bakit siya pinatay noong August 2008. Ang naging motibo naman ni Jolly para patayin si Roy ay sa kadahilanang nalulung ito ng husto sa alkohol at labis na paglala ng mga problema sa kanilang relasyon. Naniniwala rin ang mga pulis na pinatay ni Jolly si Roy. Gusto nitong pakasalan si Saju, isang guro at pinsan ni Roy. Ito ay magiging kapaki-pakinabang para sa kanya at ito ang dahilan kung bakit pagkatapos ni Roy, pinuntirya naman niya ang anak at asawa ni Shaju. Ang sumunod na namatay sa pamilya ay ang kapatid ni Anima na si Matthew Manjadiyil noong 2014. Naging target si Matthew dahil ito ay naghinala sa pagkamatay ni Roy at patuloy na iginiit na dapat magkaroon ng pangalawang post-mortem at investigasyon. Paano nakatakas si Jolly ng maraming taon? Karaniwang iniimbestigahan lamang ng mga pulis ang isang kaso ng kamatayan kung may sinasabing foul play o nagsampa ng reklamo ang isang taong may kaugnayan sa biktima. Sa mga pagkamatay na ito, walang naghinala. Bukod dito, tinitignan ng karamihan sa mga pamilya ang post-mortem bilang isang maling gawain sa katawan ng namatay at hindi ito sapilitan. Hindi rin obligado ang mga ospital na mag-ulat ng mga kahina-hinalang pagkamatay, maliban kung maghain ng reklamo ang pamilya. Paano siya nahuli? Ito ay pagkatapos ng pagkamatay ni Roy Thomas na ang mga hinala ay tumindi. Bagamat natagpuan ang cyanide sa kanyang katawan, isinara ng pulisya ang kaso na tinawag itong kamatayan sa pamamagitan ng pagpapakamatay. Ngunit iginiit ng kapatid ni Roy na si Rojo na may mali sa kanilang mga pahayag. Si Rojo Thomas ay nagsumite ng isang petisyon sa mga pulis ng Vadacara at pagkatapos, ang mga katawan ng lahat ng 6 na namatay ay hinukay at sinuri ng detalyado. Ang resulta, lahat ng mga bangkay ay pinatay. Nang maglaon noong October 2019, inaresto ng mga pulis si Jolly.
Inaresto din ang mga taong may kaugnayan sa naganap na krimen. Sila ay sina M.S. Matthew, kaibigan ni Jolly na umano'y bumili ng cyanide para sa kanya. Si Priji Kumar, ang platero na umano'y nag-supply ng cyanide kay Matthew. At si Manoj, na tumulong sa pamimeke ng testament o dokumento. Noong February 2020, tinangka ni Jolly na magpakamatay sa kustodiya ng pulisya sa pamamagitan ng pagkagat sa kanyang pulso. Ano ang sitwasyon ng kaso ngayon? Si Jolly, akusado sa mga pagpatay, ay kinasuhan ng homicide, criminal conspiracy at forgery. Si Matthew at Priji Kumar ay kinasuhan ng conspiracy at incitement, at si Manoj naman ay forgery. Ang kaso ay nasa yugto ng paglilitis sa Kozhikode Additional Sessions Court, at ang tagapagtanggol na si B.A. Allure na humarap kay Jolly ay nangatwira na siya ay hinarap bilang akusado ng walang sapat na ebidensya laban dito sa kanya. Naghain si Jolly ng discharge petition sa Sessions Court na nagbabanggit ng kakulangan ng ebidensya, ngunit tinanggihan ito ng korte. Lumapit din siya sa Kerala High Court, ngunit tumanggi ang HC na makialam sa desisyon ng Sessions Court. Samantala, noong Marso ng 2023, iniulat ng Manorama isang pahayagan na isang malapit na kaibigan ni Jolly na nagngangalang Johnson ang nagsabi sa korte na sinabi ni Jolly sa kanya na ginawa niya ang lahat ng 6 na pagpatay. Sinabi rin niya na humingi pa ng tulong si Jolly sa kanya para alisin ang mga labi ng mga namatay sa kanilang mga libingan. Sinabi rin ng mga kapatid ni Jolly na sina Babu Joseph at Tommy Joseph sa korte na inamin niya ang krimen. Ano sa tingin mo ang mangyayari sa kwento? Ano kaya ang magiging hatol kay Jolly? Iwanan ang iyong mga komento sa ibaba at magkita-kita tayo sa susunod na episode.